Kabayan, pag-usapan natin itong bagong marakuyo, yung pendant, at graded version ng marakuyo bracelet. Ito siya. Makikita nyo dito, sa harapan ng simbolo, yung tinatawag nating katutubong divino. GD, ano bang ibig sabihin ng katutubong divino? Una, katutubo. Ang likha kasi ay reminder ng pagiging Pilipino natin. So, ang likha, kabayan, simbolismo ng pagiging Pilipino, at yung katutubo ay pagtubo sa sariling lupang sinilangan. Katutubo, sila yung mga taong may malakas na koneksyon sa kalikasan at pinaka may identity sa isang partikular na lugar. Ngayon, ano naman ang aspeto ng pagiging divino? Kaya siya may hawak na libreta o libro. Ang pagiging divino kasi kabayan, meron kang natural na kapangyarihan, natural na lakas na magpagana ng mga orasyon, mga dasal kabayan, na hindi na dumadaan sa pagdedebosyon, kaya isang purong divino. At pag-usapan natin, yung mga simbolismo sa likod. Yan ang nagbibigay ng mataas na uri ng depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa. Barang, kulam, tigalpo, palipadangin, lahat ng negatibong energy kabayan. Mas pinalakas ang marakuyo natin ngayon, kaya mas mataas na uri ng rebuelta or sumbalik ang nangyayari. Rebuelta, kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung anumang sumpa, negative energy na ipinataw sa inyo, ibabalik ng marakuyo sa taong nagbigay. Ito na yung upgraded version natin mga kabayan. Limited pa lang yung bago nating version. Hindi na ito makokopya. Sariling design niya ng likha. So check nyo na lang kabayan. Habol na hanggat merong stocks. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Isinilang sa isang maliit na baryo itong si Gino. Malayo sa impluwensya ng syudad, ngunit hindi naman salat sa karunungan. Bagaman nasa paanan ng kabundukan, may sariling paaralan at maliit na pagamutan ang baryong kinalakihan ng binata. Itinayo ito ng mga nagkampong sundalo sa lugar noong kasagsagan ng operasyon laban sa mga rebelde. At isa ang ama ni Gino sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Bilang gantimpala, pinagkalooban nito ng isang maliit na lupang sakahan at lupang mapagtatayuan ng kanilang tahanan. Halos lahat ng nakatira sa baryong iyon ay dating rebelde. Magkakasama sa kabundukan, kaya magkaakilala ang mga ito. Payapa sa lugar, at ang kinikilala nilang pinuno ay ang matandang manggagamot na si Tatang Demetrio. Hinirang ng mga taga doon ang matanda dahil nung kabataan pa nito, kilala bilang mabangis. Walang awa sa pagpaslang ng mga kalabang sundalo, ngunit patas kung magbigay ng paghatol. Sa kabila ng nakakatakot na nakaraan, hinahangaan ng mga tao ang kabutihan ng matanda. Nung nagsisimula pa lang ang baryo, si Mang Demetrio ang naging takbuhan ng mga tao. Ito din ang nagsilbing tagapamagitan ng militar. Sa tuwing makikipag-usap ang mga ito sa rebelde. Dahil dito, marami ang napasuko ng matanda. Pinaglinaw ang isipan at tuluyang nagbalik loob sa pamahalaan. Kilalang kilala ni Gino ang matanda dahil kapitbahay nila ito. Palaging nagpupunta ang apo sa bahay nila Gino upang makipaglaro sa anak ng nakakatandang kapatid ng binata. Isang hapon habang nagpapahinga mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid, lumapit si Tatang Demetrio upang sunduin ang apo. Magandang hapon po, Tatang Demetrio. Ano pong sadya natin? Wika ni Gino. Susunduin ko lang sana si Apong. Nakakaya naman magdidilim na eh. Nasa kapitbahay pa rin ang batang yan. Tugon ni Tatang Demetrio. Ay nako, wala pong kaso yun. At isa pa, dito lang din naman sila sa bakuran naglalaro eh. Sandali lang tatawagin ko. Maya-maya ay bumalik si Gino kasama ang apo ng matanda. Bakit lo? Maaga pa naman po At isa pa, napakalapit lang ng bahay natin Wika ni Apong. Malapit na nga magdilim. Hindi magandang ugali ang manatili sa bakuran ng iba pagsapit ng dilim ano. Baka nakakalimutan mo, may kailangan tayong gawin. Ay oo nga pala. Simula na ng debosyon ko.
Sige Kuya Gino Uwi na po ako. Bukas na ako makikipaglaro kay Binoy. Sige Apong, pwede ka naman pumunta dito kahit anong oras eh. Ngumiti ang pasit. Sabay takbo pa uwi. Naiwan sa bakuran sina Gino at Tatang Demetrio. Tatang, kung hindi naman po kalabisan pwede ka po bang malaman? Nasaan yung mga magulang ni Apong? Ni minsan hindi ko pa sila nakita dito eh. Yung tatay ni Apong rebelde nandun sa kampo. Yung nanay niya naman hindi na muling nakita. Simula nang salakay ng pamahalaan yung huling kuta nila, dyan sa tuktok ng bundok. Kawawa naman niyang si Apong. Naulila sa ina sa murang edad. Ganun talaga ang buhay iho eh. Pero pilit ko pa rin pinapaunawa kay Apong ang masakit na katotohanan. Sa awa ng Diyos, tanggap naman ng bata. Ako na lang ang tangi niyang pamilya. Kaya kung titignan mo, napakatatag ng batang yon. Hindi siya basta-bastang nawawala ng lakas ng loob. Oo nga po eh. O siya, baka naabala ko na po kayo. Mag-usap na lang po tayo sa susunod na mga araw. Sige, may kailangan din akong gawin eh. Nag-aantay na si Apong sa bahay. Kaya nga po eh. Teka, isang bagay pa po tatang. Nabanggit po kanina ni Apong. Simula na ng debosyon niya? Oo, Gino. Nagsasanay din kasi sa pagiging manggagamot si Apong. May pinamana sa kanyang ama bago iniwan sa pangalaga ko. Isang uri ng mutya. Mutya. Naniniwala din po ko sa mga mutya eh. Pero hindi pa ako nakakakita kahit isa. Hayaan mo sa mga susunod na araw, makikita mo ang sinasabi kong mutya. O siya una na ako, siguradong nag-aantay na si Apong sa akin. Bunga ng kuryosidad. Palihim na sinunda ng binata si Mang Demetrio. Pumasok ang matanda sa tahanan. Sinarado ang pintuan. Nag-antay ng ilang minuto si Gino. Sumilip sa maliit na siwang. Nakita nito si Apong. Nakaupo sa gitna ng sala. Kaharap si Tatang Demetrio. Pareho silang nagdarasal habang may hawak na maliit na libreta ang paslit. Paulit-ulit niya itong binabasa habang ang mga kamay ay tila kumukumpas sa hangin. Sa tuwing mauutal si Apong, hinahampas ng matanda ang kamay nito. Ngunit hindi man lang nagpakita ng kahinaan si Gino. Tandaan mo, kailangan magsabay ang kumpas ng kamay mo sa mga orasyong sinasambit ng iyong bibig. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang binibitawan mong awit sa hangin. Opo, Lolo. Pasensya na po. Ulitin ko na lang. O sige, magsimula ka sa umpisa. Inulit ni Apong ang binabasang dasal at sa pagkakataong iyon, nagawa niya ito ng walang pagkakamali. Apong, alam kong mahirap ang mga pinapagawa ko sa iyo, pero ito lang ang paraan, Apo, para mahawakan mo ang mutyang nanggagaling sa iyong ama. Nauunawaan ko po, Lolo. Isinakripisyo po ni tatay ang sariling buhay niya. Makuha lang ang mutya ng San Telmo. Kaya hindi ko sasayangin ang pagod niya. Tama yan, Apo. Hindi magtatagal. Magagawa mo din na maayos sa mga dasal na itinuturo ko sa iyo. O siya, sige na. Magpatuloy ka. Tuloy-tuloy ang ginawang pagsasanay ni Apong. At para kay Gino, tipikal na pagsasanay lang ito ng isang manggagamot. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na ito ay paghahanda para sa mas malaking papel na magiging buhay ng paslit. Sa takot na baka may makapansin sa kanya, marahang naglakad si Gino palabas ng bakuran. Habang papalapit sa bahay, biglang may nagsalita mula sa likuran. Laking gulat ng binata at halos tumalon palabas ang kaluluwa. Ang buong akala nito nahuli na siya ng matanda. Nakainga ng maluwag si Gino nang makita kung sino ang tumawag sa kanyang pangalan.
Walang ya ka naman, Manong Kitong, oh. Akala ko kung sino eh. Ginulat mo ko dun ah. Ang sabihin mo, talagang nervyoso ka lang simula pa noon. Halika na, pinapatawag ka ni tatay, maghahapunan na. Ay nako. O sige Manong, susunod na po ako. Kinabukasan, maagang naganda si Gino dahil sasama pa ito sa ama papuntang bayan. May gaganaping pagpupulong ang mga opisyal ng baryo kasama ang gobernador at alkalde ng syudad. Ilang beses na ring nakasama si Gino sa ganitong pagtitipon dahil ang kanyang ama, isa sa mga tagapamayapa ng kanilang baryo. Hindi maganda ang kutob ko sa pagpupulong na ito. Kaya hanggat maaari, mamaya kapag nagsimula ng pagpupulong, dumistansya ka sa akin. Wika ni Matias. Bakit naman po tay? Ano ba sa tingin mo mangyayari mamaya? Pag-uusapan sa pulong ang lubusang pagsuko ng iba nating mga kasamahan sa kilusan. Kasama na doon ng tiyuhin mo. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng taong yun, di ba? Oo nga tay, pero sasama ba si na Tio Rancho mamaya dun sa pagpupulong? Hindi ako sigurado. Pero alam ko may mga mata at tenga ang grupo niya sa pagpupulong. Anumang hindi magandang kakalabasan, siguradong makakarating sa kanya. Bakit po ba ayaw sumuko ni Tio Rancho? Mas masarap namang mamuhay nang wala kang pinagtataguan, di ba? Tama ka, Gino. Para sa akin, pinili kong mamuhay ng payapa dahil naipanganak kayo ng Manong Kitong mo. Hindi kagaya ng Tio Rancho mo hanggang sa ngayon binata pa rin eh. Sarili lang ang iniisip. Hindi naman sa sinasabi kong makasarili ang taong yan. Ang ibig kong sabihin, Hindi na naituloy ni Mang Matias ang sasabihin. Tinawag ito ni Mang Demetrio. Matias, ano? May balita ka ba tungkol sa kapatid mo? Mamaya sorpresahin na naman tayo ng lintik na yun eh. Yan na nga din ang kinakatakot ko, Tatang Demetrio. Hindi siya sumagot sa mga sulat na pinadala ko eh. Kilala mo naman ang taong yun, di ba? Oo. Kilala ko ang kapatid mo at may katigasan talaga ang ulo niyan. Hindi mabali ang prinsipyo eh. Pero sana naman, walang gawing hindi maganda ang taong yon. Usapang pangkapayapaan ang gaganapin mamaya. May mga opisyal ng pamahalaan mula sa lokal ng ating probinsya. Paniguradong may mga puwersa ng militar. Sabihan mo man na sasakupan mo, huwag gagawa ng anumang hakbang na ikakapahamak natin. Maliwanag, Tatang. Bilang mga rebelde na nagkaroon ng karanasan sa pakikipagsagupaan sa sundalo, hindi nawawala sa memorya nila. Natural na kamalayan ang isiping kalaban ang mga sundalo. Kaya natatakot si Tatang Demetrio sa mga ganitong pagtitipon. Alam niyang may ilan pa rin sa kanyang mga kasama ang may matinding galit sa pamahalaan. Sila yung mga taong nawala ng pamilya at pangkabuhayan. Hindi madali para sa kanilang tanggapin ang ganong kasakit na kaganapan. Ilang sandali pa, dumating na ang mga panauhin mula sa pamahalaan. May dalang pagkain ang mga ito. Isang truck na punong-puno ng bigas at iba pang mga pangangailangan. Nagsimula na ang pagpupulong. Hindi pa rin mapalagay si Mang Matias. Iniikot nito ang tingin sa paligid sa pag-asang makikita nito ang kapatid. Samantalang si Gino naman, nakatayo lang sa malayo kasama si Apong. Ayoko na sanang sumama. Ang kulit ni Lolo eh. Gusto niya daw na nandito ako para makita ko yung mangyayari. Tama naman ang lolo mo eh. Alam mo ba kung anong pinaglalaban ng pangkat natin noon? Oo kuya. Naikwento na po sa akin ni Lolo kung bakit sila namundok. Inagaw ng gobyerno mga lupa natin sa kapatagan. Tama ka. Kaya kailangan nandito tayo para makita ang lahat ng mga mangyayari. Nang sa ganun, alam natin kung anong kasundo ang mangyayari sa pagitan ng pangkat natin at sa panig ng pamahalaan. Naiintindihan ko naman po kuya. Pero bakit nandito tayo sa malayo? Hindi ba dapat nandun tayo sa tabi nila Lolo? Ganito kasi yan eh. Ang lahat naman nakakatanda lang ang kailangan naroon.
Tayo namang mas nakakabata, dito lang sa malayo. Hindi na nagsalita ang paslit. Nakatutok ito sa dalawang panig na nag-uusap. Napatingin si Gino sa bandang kakahuyan. Nakita nito ang ilang figura ng mga tao. Marahang gumagapang palapit sa ginaganapan ng pagpupulong. Hindi matukoy ni Gino kung mga sundalo ba itong nagbabantay o mga kasamahan nilang rebelde na nagbabadya ng pagsalakay. Tumayo ang binata at inaya si Gino na pumunta sa plaza. Tara Apong, gutom na ako bili muna tayo ng pagkain. Dito lang ako, wala akong pera eh. Akong bahala sa'yo, lilibre kita, halika na. Sa pilitang hinila ni Gino ang paslit papunta sa mismong bayan. Alam nito na may mangyayaring hindi maganda. Bagaman hindi pinapakita, natatakot din si Gino para sa mga magulang. Naupo ang dalawa sa ilalim ng isang puno at doon kumain. Nawala ang atensyon ni Apong sa pagpupulong nang bigyan ito ng sorbetes si Gino. Nakita ng binata ang galak sa mga mata ng paslit at kahit papano, naibsan din ang pangamba ng binata. Nakita nito ang kahalagahan ng pagiging bata. Apong, huwag ka mag-alala ha. Hindi hahayaan ng lolo mo na agawin sa'yo ng gera ang pagiging bata mo. Po, ano po yun? May sinabi po kayo? Wala, sige kumain ka na. Gusto mo pa ba? Opo, gusto ko pa. O sige, pagtapos mo dyan, doon naman tayo sa bilihan ng mga candy. Habang inaaliw ni Gino si Apong, hindi inaalis ng binata ang tingin sa mga nakitang figura sa kakahuyan. Ramdam nito, may nakaambang panganib. Ilang sandali pa, nakarinig ng ingay si Gino mula sa lugar kung saan idinadaos ang pagpupulong. Nagkakagulo ang mga naroon. Pumasok na ang grupo ng kapulisan. Dito na nagsimulang kumilos ang mga figurang nakatago sa kalayuan. Apong, tara doon tayo sa kabilang bahagi. Di ba gusto mong makita yung magagandang palaruan? Talaga Kuya Gino? Meron doon? Oo naman, tara bilisan mo. Baka dumami yung mga tao, hindi tayo makasingit. Dali-daling dinala ng binata ang paslit papunta sa sinasabing lugar. Wala itong kalam-alam sa mga nangyayari. Bagaman nag-aalala sa kalagayan ng ama, mas inunang madala sa ligtas na lugar ang kasamang paslit. Pagdating sa palaruan, hinayaan niya itong maglaro hanggang sa maaliw si Apong. Apong, maglaro ka lang dyan ha. Bibili lang ako ng pagkain. Huwag kang aalis dito, antayin mo lang ako. Sige kuya, dito lang po ako. Dali-daling tumakbo pabalik ng plaza ang binata. Doon ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Isang malakas sa pagsabog ang umalingaw-ngaw. Napahinto ang binata. Nakita ang pagdating ng napakaraming sundalo mula sa gilid ng kakahuyan. Dito na nakumpirma, isang patibong ang hinain ng pamahalaan. Akmang tatakbo na sana ito nang bigla siyang hawakan ng isang lalaki. Huwag ka nang tumuloy, Gino. Mapapahamak ka lang. Manong kitong si Lolo, si Mang Demetrio, naroon pa sa loob, kailangan natin silang tulungan. Alam ko, Gino. Pero tignan mo ang bilang ng mga kalaban. Mamamatay tayo kapag sinuong natin yan. Huwag kang mag-alala. Kasama ni tatay si Commander Demetrio. Nakakalimutan mo na yata kung sino ang matandang yon. Teka, nasaan si Apo? Nandun sa palaruan iniwan ko. Ligtas siya doon sa lugar. Naku naman, halika balikan natin. Teka, bakit Manong? Basta bilisan mo na. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Pagdating sa palaruan, wala ng tao doon. Naku po, naloko na. Wala ng tao dito. Malamang nagtakbuhan na sila nang marinig ang pagsabog. Kailangan nating mahanap si Apo. Teka Manong, bakit ba sobra ka nag-aalala? Kung nasaan man si Apong, siguradong ligtas siya. Hindi naman kaligtasan ni Apong ang inaalala ko,
kundi ang kaligtasan ng mga taong nasa paligid niya. Ha? Anong ibig mo sabihin, Manong? Hindi mo ba alam? Ang alin, Manong? Sabihin mo na kasi. Si Apong ang tagapagmana ng mutya ng kanyang ama. Isang uri ng pambihirang mutya mula sa elemento ng apoy. Ang San Telmo. Nakabaon nito sa kanang braso ng batang yon. Nagulat si Gino nang marinig ang sinabi ng kapatid. Alam nito ang magagawa ng taong may tangan na mutya, lalo na ang mutya ng apoy. Anong sinabi mo? Nasa katawan ni Apong ang mutya ng San Telmo? Oo, Gino. At sa oras na may mangyaring masama kay Commander Demetrio at nalaman ni Apong, siguradong magiging lawa ng apoy ang buong bayan. Kaya kailangan natin siyang hanapin. Pag-uusap ng magkapatid. Saka pa lamang napagtanto ni Gino ang panganib na nakaamba sa kanila. Hindi mula sa militar, kundi mula sa isang paslit. Hinanap ng magkapatid si Apong, ngunit sa kasamaang palad huli na ang lahat. Nakita nilang nakatayo si Apong sa harap ng mga nakaandusay na kababaryo. Kabilang sa mga ito si Mang Demetrio. Buhay pa ngunit sugatan at nangihina. Napapaligiran sila ng militar, kaya walang tulong na dumadating. Nakaantabay lang sa paligid ng grupo ko. Nag-aantay ng hudyat. Pero hindi ko sila isusugal sa dami ng mga militar. Siguradong wala silang magagawa. Apong, halika na, sumama ka na sa amin. Hingi tayo ng tulong. Aray! Napaso si Gino nang hawakan ng kamay ni Apong. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang bahagyang nagliyab ang katawan nito. Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Halika na, Gino. Kailangan na nating umalis. Hindi pwede, Manong. Kailangan nating pigilan si Apong. Hindi mo na siya magagawang pigilan. Ang pinakamabuting gawin ngayon, pumunta sa ligtas na lugar. Wala nang nagawa ang binata kung di sumunod sa sinasabi ng nakakatandang kapatid. Habang naglalakad palayo, unti-unti namang natutupok ang lahat ng bagay sa paligid ni Apong. Bigla nitong naalala ang tagpong nakita nang minsang sumilip siya sa tahanan ni Mang Demetrio. Dali-daling bumalik si Gino sa kinaroroonan ni Apong. Hindi alintana ang init ng pagniningas ng kapaligiran. Ang tanging nasa isip nito, pakalmahin ang paslit. Nang marating nito si Apong, walang pagdadalawang isip niyang niyakap ang bata. Napasigaw ito sa init. Pero para sa binata kailangan niya magsakripisyo para sa kabutihan ng nakararami. Dahil kung hindi niya ito gagawin, mas marami ang mapapahamak kasama ang mga kababaryo. Apong, makinig ka. Huwag ka magpapadala sa galit mo. Maayos ang kalagayan ng Lolo Demetrio mo. Hindi nagsasalita ang paslit. Salip hinawi nito ang kamay ni Gino, dahilan para mapaltos ang bandang itaas ng braso ng binata. Kailangan nilang managot sa ginawa nila sa pamilya ko. Tugon ng paslit. Sabay takbo papunta sa mga sundalo. Dahil sa pagkamangha, hindi na nagawa pang umalis sa pwesto ng mga ito. Isa-isang nagliyab ang katawan ng mga sundalo, maging ang hawak nilang kagamitan. Samantalang sina Gino at Kitong, gumawa ng paraan upang isalba ang mga kasamang naipit sa nagniningas na kapaligiran. Tio Rancho, anong lagay ni Tatay at Mang Demetrio? Maayos na si tatay pero si tatang Demetrio mahina na. Baka hindi na rin siya makaligtas. Kailangan nating ilayo ang mga kasama sa lugar na ito, Tio Rancho. Tulungan mo ang iba nating mga kababaryo. Isa-isa nilang inakay palabas ng plaza ang mga sugatan, hanggang sa masigurong ligtas na ang lahat. Maya-maya ay nagkamalay si tatang Demetrio. Nasaan? Nasaan si Apong? Ano nangyayari? Magpahinga lang po kayo, Tatang. Si Apong, ayun, sinusubukang pigilan ni Chino. Tulungan mo kung makatayo. Titigil lang sa pagwawala si Apong kapag nakita niya akong nakatayo.
Itinayo ni Kitong ang matanda. Nakita naman ito ni Gino. Muli niyang nilapitan si Apong at sa pagkakataong iyon nakinig ang paslit. Apong, tignan mo sa gawing yun ang lolo Demetrio mo nakatayo na. Maayos na ang kalagayan niya kaya pakiusap tumigil ka na. Lolo? Maayos na si Lolo Demetrio? Oo, Apong. Tignan mo. Nilingon ng paslit si Gino. Ngumiti ito. Maya-maya ay humupa ang apoy sa katawan. Gayon din ang nasa paligid. Matapos ay nawalan ng malay si Apong. Dali-dali itong sinalo ni Gino. Binuhat papunta sa kinaroroonan ng mga kasamahan. Salamat sa Diyos. Kamunti ka na maging dagat-dagatang apoy ang baryo. Yan ang nakatagong kapangyarihan ng mutya ng San Telmo. Kaya walang sino man ang nangangahas na kunin ang ganyang uri ng mutya. Dahil buhay mo ang magiging kapalit kung sakali. Mabuti na lang. Si Apong ang napili ng mutya ng kanyang ama. Kung hindi, baka matagal nang natupok ang baryo. Kaya sinasanay ko si Apong at isa sa kainaan ng batang ito ay ang maikling pasensya. Mabuti na lang at nakinig siya sa iyo, Gino. Oo nga po, Tatang. Kaya magpasalamat na lang tayo. Hindi ganun kalaki ang pinsala natin. Pero tignan mo mga sundalo. Walang natira sa kanila. Lahat na mga rumisponde natupok lahat. Kailangan na nating umalis dito bago pa dumating ang mga kasama nila. Dali-daling nag-alisan ang grupo nila Tatang Demetrio. Sa pagkakataong iyon, iniwan nila ang lahat ng ibinigay ng pamahalaan. Bumalik sa kabundukan. Pinaliwanag din ng matanda ang dahilan kung bakit sumiklab ang gulo. Ayon dito, binawi ng pamahalaan ang binigay na lupa dahil lang sa pagkatalo ng alkalde sa eleksyon. At dahil iba na ang namumuno, nagbago din ang patakaran. Kailangan nilang magbayad ng buwis sa bawat taon, 10% ng kanilang kita. Alam ng mga nasa pamahalaan kung gaano kaliit ang kinikita ng mga taga-baryo, ngunit pinili pa din nilang pigain ang mga ito. Bagay na hindi nagustuhan ng karamihan, kaya nagpasya silang magaklas. Ibalik sa pamahalaan ang mga lupang pinagkaloob. Para kinatandang Demetrio, wala nang pag-asang magkaroon sila ng tahimik na pamumuhay, kaya minabuti nilang mamundok. Dahil doon, malaya nilang gawin anuman ang naisin nang walang pamahalaang nanggigipit sa kanila. Para naman kay Gino, mas gugustuhin niyang mamuhay sa kabundukan kaysa sa bayan kung saan may mga taong sakim at tanging sarili lang ang iniisip. Isa din sa mga dahilan ng binata, ayaw niya nang makita uli ang ginawa ni Apong nang minsang gamitin ang makapangyarihang tangan, nang minsang gamitin ang apoy, o mas kilala sa katawagan na mutya ng San Telmo.